Wala ka bang natatanggap na pensyon? Baka isa ka sa libo-libong senior citizen na hinahanap ng gobyerno para bigyan ng 1,000 pesos kada buwan. Bakit hindi mo pa rin ito nakukuha? Sa video na ito ay ituturo ko ang simpleng proseso para makuha mo na ang ayuda na para sa iyo. Alam mo ba na maraming lolo't lola sa ating bansa ang umaasa lang sa awa ng panahon? Walang kita, walang pensyon, at madalas ay umaasa lang sa tulong ng iba. Pero may pag-asa dahil may programa ang DSWD na handang tumulong sa kanila, ang Social Pension Program. Sino ang kwalipikado? Ang mga sumusunod ay mga kondisyon upang maging benepisyaryo ng social pension para sa indigent senior citizens. Unang kondisyon, dapat ay edad 60 pataas. Ang programa ay para sa mga senior citizens na 60 taong gulang o higit pa. Pangalawa, dapat walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAW o anumang pribadong retirement plan. Ang layunin ng programang ito ay matulungan ang mga walang natatanggap na buwanang tulong mula sa gobyerno o pribado. Tatlo, dapat ay walang permanenteng kita o trabaho. Ibig sabihin, wala silang regular na pinagkakakitaan buwan-buwan. Pang-apat, walang sapat na suporta mula sa pamilya. Kung ang isang lolo o lola ay hindi tinutulungan ng kanilang mga anak o kamag-anak sa araw-araw na gastusin, sila ay karapat-dapat ding tumanggap. At panghuli, maaaring may kondisyon sa kalusugan. Mas prioridad ng programa ang mga mahina na, may sakit o may kapansanan. Pero bago maaprubahan, may house visit o verification mula sa DSWD, OSCA o MSWDO. Sinisiguro nila na totoo at tapat ang bawat aplikasyon. Si Lola Nena ay 72 years old na ngayon. Noong kabataan niya, kilala siya sa kanilang barangay bilang masipag na labandera. Araw-araw, bitbit niya ang mga batya ng labada at wala siyang reklamo dahil iyon ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting humihina ang kanyang katawan. At dahil sa katandaan, hindi na niya kayang gawin ang mabibigat na trabaho na dati niyang ikinabubuhay. Wala na siyang trabaho, kaya wala ring anumang pinagmumulan ng kita. Hindi nakapaghulog si Lola Nena sa SSS o GSIS noon, kaya wala siyang natanggap na pensyon sa kanyang pagtanda. May mga anak naman siya, ngunit dahil pareho lang din silang naghihirap at sinusubukang buuin ang kani-kanilang pamilya, hindi sila makapagbigay ng regular na tulong sa kanya. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ni Lola Nena dahil sa mga sakit na dumarating sa kanyang edad, kagaya ng hypertension, arthritis at iba pang kondisyong nagpapahirap sa kanyang pagkilos araw-araw. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at umaasa na balang araw ay may darating na biyayang tutulong sa kanya upang hindi na siya mag-isa sa laban ng kanyang pagtanda. Noong 2024, naisama si Lola Nena sa programa ng DSWD Social Pension matapos ma-verify ng OSCA at ng lokal na Social Welfare Office. Sa susunod na payout, tinanggap niya ang 6,000 pesos katumbas ng 1,000 pesos bawat buwan para sa 6 na buwan o semestral payout. Malaking tulong ito kay Lola Nena para makabili ng gamot, pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan. Pagdating ng 2025, dahil nakalista na siya bilang isang benepisyaryo at patuloy niyang natutugunan ang mga qualifications kagaya ng edad, walang ibang pensyon, mahirap ang estado, automatiko siyang muling kasama sa listahan para sa bagong taon.
Kapag dumating ang payout, muling matatanggap ni Lola Nena ang suporta para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Step by step, paano mag-apply sa social pension ng DSWD. Step 1. Pumunta ka sa barangay hall. Sabihin mo lang, mag-a-apply po ako sa social pension ng DSWD. Tuturuan ka ng barangay staff at bibigyan ng endorsement letter papunta sa DSWD office. Step 2. Ihanda ang mga requirements. Kailangan mo lang ng senior citizen ID, birth certificate, barangay certification na nagpapatunay na wala kang pension, at valid ID ng representative kung may mag-aasikaso para sa iyo. Siguraduhin kumpleto ang dokumento para wala kang aberya sa pagproseso. Step 3. Maghintay ng validation at home visit. Bibigyan ka ng tawag o bibisitahin ng social worker sa bahay para tiyakin na kwalipikado ka. Tip: laging siguraduhin na updated ang address mo at cellphone number dahil doon ka kokontakin ng DSWD. Step 4. Hintayin ang approval at schedule ng payout. Kapag aprobado ka na, makakatanggap ka ng text o tawag mula sa DSWD. Karaniwan itong binibigay quarterly o tuwing 6 na buwan. Katulad ni Lola Celine, 68 years old, dating tindera ng kakanin. Matagal na siyang walang trabaho at hindi pensyonado. Kaya't nagpunta siya sa barangay hall, nagdala ng dokumento at naghintay ng may pag-asa. Pagkalipas ng ilang linggo, bumisita ang social worker sa bahay niya. At isang araw, may tawag siyang natanggap. Ma'am Siling, approve na po kayo. Ngayon, natatanggap ni Lola Siling ang 1,000 pesos kada buwan mula sa DSWD. Tapat na ito para sa gamot, bigas at kaunting ginhawa sa araw-araw. Maaaring hindi ito kalakihan sa iba, pero para sa ating mga lolo't lola, ito ay pagkain, gamot at pag-asa. Sa kabila ng hirap ng buhay, may patunay na hindi sila nakakalimutan. Kung may kakilala kang senior citizen na nangangailangan, huwag kang magbulag-bulagan. Tulungan mo siyang mag-apply. I-share mo ang video na ito. Isang share mo lang, maaaring isang lolo o lola naman ang mabigyan ng tulong. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa motivation, pera, government benefits at iba pang mahahalagang videos, please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mahahalagang impormasyon. Hanggang sa susunod mga kaalam, keep it chill and thanks sa panonood. At tandaan, lahat ng natutunan mo ngayon ay baunin mo bukas. Kita-kits ulit sa lakas ng kaalam.